reading the Word of God taken from the book of Hebrews. Hebrews chapter 11 verse 7. Isang versikulo lang ho yung nakalagay natin ngayong umaga. Hebrews kapitulo 11 versikulo 7. I be reading it in English and you follow me silently. Pagkabasaw na po sa dila na binisaya. Salamat. Kung kamo magasunod, pinagi sa pagbasa sa hilom lamang. Hebrews chapter 11 verse 7. The Word of God says, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Ang po kita, kanimo Diyos, itak na sa kabuntagon, salamat Ginoo. Dahil sa higayon kami nagkatigong para simbahon ka. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa na narito ngayong umaga. Bless everyone who are here this morning. Napakalamig po ang panahon ngayong umaga, Panginoon. Kaya makikita namin maraming mga bakanting mga upuan kasi nalalamigan. But Lord, we pray, kung nandiyan pa sila sa daanan, Panginoon, let them come, move fast, Lord, and we come be able to reach us with us this morning and share with you. Thank you, Jesus. This we ask in your holy name we pray. Amen and amen. Now, yung mensahe na binasa natin ngayong umaga ay bibigyan natin ng paksa. Faith that works. Ang pagtuo na anay kauban nga buhat. Ang pananampalataya may kasamang gawa. Now, maraming mga tao ngayon na nagsasabing sila ay mga Kristiyano na. Maraming nagsabi, Kristiyano naman ako, nagsisimba namin ako linggo-linggo. Now, pero karamihan din sa kanila ay masasabi natin sila ay mga Kristiyano sa salita lamang. Bakit masasabi natin sila ay mga Kristiyano sa salita lamang? Dahil hindi nila pinatutunayan ang kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng gawa. Hindi naman sinasabi ng Biblia na tayo'y maliligtas. Faith plus work, no? We are saved by faith, no? Pero pag maligtas na tayo, susunod na ho yung mabuting gawa. Yan ho ang katotohanan. Kaya sa simpleng salita, bihira na lang tayo makita ng mga tao ngayon na nanatiling tapat, nanatiling marangal sa gitna ng mga taong makasalanan at mapagsamantala. Kaya masasabi natin na maraming mga tao na masasabi natin sa gitna ng kasamaan, gagawin na lang din nila yung ginagawa ng nakakarami. Bisan Kristohano na, kung makita ganin nila na naitaw na nagabuhat, daghan na nagabuhat og sala, parang ginagawa na lang din nila yung ginagawa na masama. Na bakit ganon? Alam naman natin na masama, hindi dahil marami ang gumagawa, gagawin na lang din natin. Minsan natin makikita sa kalsada, alam na no left turn. Pero marami kasi nag-left turn, isusunod na lang din tayo. Parang gano'n na mangyayari. Kasi maraming gumagawa na gano'n. Sabi, do not litter. Ano ibig sabihin, do not litter? Huwag magtapon ng mga basura. Pero marami magtatapon, pagdaan mo, magtapon ka na lang eh. Parang gano'n ba? Kaya ginagawa na kasi ng marami, gagawin na lang din natin. Pero hindi gano'n. Pero sinabi ng Genesis, chapter 6, verse 9, sinabi ng Biblia na si Noah ay tinatawag ng isa righteous man. Siya butan, ingon din nga matuwid, and makatarong ang tao. Kasi sa gitna ng napakaraming mga masasama, sa gitna ng napakasama at napakabaluktot na mundo, he retained his righteousness. Kung tanaw na ito sa Biblia, na pila ka libo ka mga tao, millions ng mga tao sa iyang panahon, siya ang tinatawag na righteous. Yung iba, masasama talaga. Kaya makikita natin, bakit hindi siya napahamak? Bakit hindi niya nagawa yung ginawa ng iba? Kaya sinabi ng Biblia, Noah was blameless among the people of his time. Kung baga sa isang basket na masasamang kamatis, mayroon pa rin isang naiwan. Yun si Noah. Kaya sinabi ng gano'n na, he was blameless. Ano bang ibig sabihin ng blameless? Perfecto ba na tao? Hindi naman ibig sabihin na gano'n. Ang ibig sabihin ng blameless,
na wala na talagang masabi ang Panginoon sa kanya dahil siya ay ibang-iba sa lahat ng mga tao na naging kasama niya noong panahon na yon. Lain din siya. Iba talaga siya sa nakakarami. Kaya, masasabi natin, he was blameless. Ang ibig sabihin, na ibang-iba si Noah sa nakakarami. Napaligiran siya ng mga maraming masasamang tao, pero hindi siya nahawa. Saan nang nahawa? Ialis. Ang buti masawag na, kahit nasa gitna siya ng napaligiran siya ng napakaraming masasamang tao, wala din siya na natakdan. Na ganun pa rin siya, mabait pa rin, ma-righteous pa rin. Kaya, yun ang sinasabi. Sa gitna, sa simpleng salita, si Noah ay nanatiling makadiyos sa gitna ng mga makademonyong kapaligiran. You see? Yun ang masasabi. He was a righteous man, makatarungan sa gitna ng mga napakasamang kapaligiran. Kaya sinabi ng Biblia sa Genesis chapter 6 verse 9, batay sa sinabi rin natin kanina, that Noah walks with God. Si Noah daw lumalakad kasama ang Panginoon. Lumalakad ba talaga hantuhan? Hawak ang kamay? Hindi naman. Ang ibig sabihin walks with God, meaning Noah lived in a complete obedience to God. Isang daghang mga dautan ng mga tao na kauban niya, nagasunod gihapon siya sa Ginoo. Na kung ang isang tao ay lumalakad kasama ang Diyos, kasabay ang Diyos, meaning he walks with God, ang ibig sabihin, hindi siya nauuna sa Panginoon. Hindi naman siya naging huli sa Panginoon, ibig kasama. They walk together. Now, ano ba ang mangyayari pag magkasama yung tao? Sa simpleng salita, kung halimbawa magkasama kayo, dalawa maglakad, ano ba ang mangyayari? Ha? Ano mangyayari? Kasama sila ng Diyos, ang ibig sabihin, nakikinig si Noah sa mga sinasabi ng Panginoon. Hindi lang nakikinig, ginagawa ni Noah yung sinasabi ng Panginoon. At higit sa lahat, ano pa? Napakinggan din si Noah ng Panginoon. You see, because they were walking together, Noah hear what God says, and he do what God told him to do. Kaya, makikita natin na sa simpleng salita, naging masaya, naging mabunga yung kanilang pagsasama. Naamoy bunga. Paano? Halimbawa tayo nun. Nakikinig tayo sa Panginoon, ginagawa natin ang sinasabi ng Panginoon, and God hears us at nakikinig din ang Panginoon sa atin. Ano bang ibig sabihin sa atin yan? Halimbawa kung tayo nagdarasal, God will answer our prayer because God hears us. Nadunggan sa Ginoo ang atong mga dalangin sa Kanya, kaya sinasagot yung ating mga dalangin. Yun ang ibig sabihin. Kaya, sinabi, dagdag sa Genesis chapter 6:22 at Genesis 7:5, sinasabi, si Noah ay masunurin at ginawa talaga lahat yung ipinapagawa sa kanya ng Panginoong Diyos. Kaya sinasabi dagdag sa Genesis 6:5-6, dahil sa sobrang kasamaan ng tao, sinabi ng Biblia sa Genesis 6:5-6, sabi, wala nang iniisip ang mga tao kundi mag-isip gumawa ng kasalanan, kaya nasaktan ang Panginoon. Then wala nang ginagawa yung mga tao kundi mag-isip ng kasalanan at gagawa ng kasalanan. Nasaktan, meaning nag-uol o naging masulubuon ang Ginoo. Nasaktan siya. At dahil diyan, nasaktan siya dahil yung tao is a special creation by God. Sa lahat ng mga creation ng Panginoon, tayo lamang ang pinagpaguran talaga ng Panginoon. Bakit? Nanong kita lang yun ang gihaguan sa Ginoo. Ngano man daw? Yun sa pagbuhat sa Ginoo ang uban ng mga butang. Sabi lang, let there be light, let there be everything, and everything just came out. Pero yung tao, pinaghirapan talaga. Kumuha ng putik, pinurma ng tao, hiningahan, at yun nagiging tao. Meaning, pinapawisan talaga ang Panginoong ibig sabihin na gawin ng tao. Dumaan talaga sa paghihirap kung ibig sabihin. Pero siya pa ang pinaka-espesyal, siya pa, tayo pa, yung tao pa, ang nagpapasakit sa puso ng Panginoon. Dahil sinusuway na natin ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Kaya sinabi ng Biblia,
Ganon na din ang basahin na pinagsisihan niyang ginawa ang tao. He grieved on creating man. Now, grabe no? Siya pa ang special. Kaya kung sabihin natin, siya pa ang mahal na mahal mo sa buhay, siya pa ang magtataksil sa iyo. Kaya yung mga mag-asawa, pag pinagtaksilan nyo ng masakit na bagay na mangyayari sa buhay ng tao. Ang dami-daming babae, ang dami-daming lalaki na pinili mo, pili ka pa ba pumili ng iba, pero yung napili mo, yung magtataksil sa'yo, yun ang pinakamasakit. Sana hindi mangyayari dito. Dahil na napakasakit, kaya pinagsisihan niya, nga nung dihin mo pagin ako ang tao. Walang pinagsisihan. Kaya, nagpasya ang Panginoon na patayin niya ang mga tao at lahat ng mga nilalang na may buhay. Ha? Nagdesisyon siya na patyon niya ang mga tao, pati na ang tanan na may kinabuhi. Dahil nakita niya na si Noah ay nanatiling matapat sa kanya, ayaw niyang madamay si Noah. Sabi, patayin ng tao, natural, kasama lahat. Pero si Noah, sabi niya, Noah remains blameless. Wala ko siya masulti kay Noah. Kaya ayaw niyang masama si Noah. Kaya ayaw anong ginawa ng Panginoon. Ha? Batay sa hindi natin binasa sa ibang pasahin ng Biblia o bahagi sa ating ibasa, sabi, inutusan siyang gumawa ng arka, yung napakalaking bangka, para dahil papatayin niya ang mga tao sa pamagitan ng pagbabaha, sinabi niya, gumawa ka ng arka, Noah. Makita natin na ang ipinagawa ng Panginoon, detalyado. Hindi lang sinabi, gumawa ka ng arka. Hindi lang ganon, kasi kung gumawa ka lang ng arka, gagawa ka, batay lang sa plano mo. Pero batay sa plano, detalyado. Ha? 750 feet long. Gaano ba kalayo yung 750 feet? Napakalayo niyan. Napakalayo na, napakahaba niyan. And 450 75 feet wide and 45 feet ang height. Meaning, kung ang bahay na ganito lang ka, mga 10 feet lang, sa tatlong andana, 30 feet lang. Siguro 45, ilan? Tag 12 siguro. Oh, 12 feet. Meaning, tulog ka andana, 3-story building, more or less. Pero, gaano ba kalaki yung sinasabing 750 feet long at 75 feet wide and 3/4 of a football field. Halos magkapareha ang laki ng isang football field. Nakikita mo yung TV na pinaglaruan ng football. Parang ganun kalaki. 3/4 meaning kunti lang yung bawas noon. Napakalaki. And specific pa, anong uring kahoy ang gagamitin? Kung ano bang pinakamatigas na kahoy ngayon, yun ang pinakamatigas noon. Ano bang pinakamatigas ngayon sa Pilipinas na kahoy? Ha? Yakal, mayroon pa sobra niyan. Ha? Yakal, tugas, yan, mulabi. Pwede na panglansang. Pwede ginagamit na sa pangpapo. No, imagine, specific. At specific pa, saan gagawin yung arka? Ha? Doon sa pinakamataas na bundok, doon gagawin. Mag-isip kayo, bakit gan doon pa? Paano? Kaya, pwede sabihin na, nilalait siya sa mga tao noong unang panahon nang gawin niya yun. Why? Ano ka ba, Noah? Nahihibang ka na ba? Bakit yan kapag gagawa ng arka sa pinakatuktok ng bundok, ang pinakamataas na bundok? Paano lulutang yan? Sana doon sa malapit sa ilog o malapit sa dagat. Pero hindi alam ng mga tao, nagbaba yung ba ay aabutin pa yung pinakamataas na bundok. Aabutin pa. Kaya yun nangyari. Specific. At yun, ginawa talaga ni Noah yun. Lahat na lahat. Yun, ginawa niya. Ang sinabi ng Panginoon. Kaya ang minsan na tatalakay natin ngayong umaga ay pinamagatang, believe and you will be saved. Maniwala ka lang sa sinabi ng Panginoon. Maliligtas ka talaga. Yun ho ang title ng ating mensahe ngayong umaga. Yun. Sa madaling sabi, dahil ginawa ni Noah yung arka na batay sa utos ng Panginoon, at pagdating sa napakalaking baha, patay lahat ang mga tao.
Mga hayop patay, maliban kay Noah at yung mga hayop na nasa loob ng arka. Kaya nagsimula ang bagong mundo, 8 na lang ang naiwang mga tao. Si Noah, yung misis ni Noah, yung 3 anak niya, mga lalaki at mga misis na mga anak niya. 8 na lamang. Kumbaga, 8 na lang katao ang gihimong similya aron moabot sa atong panahon ito. You see? Pero paglipas ng maraming mga taon, ang nangyari sa panahon ni Noah, nangyari na rin. Nang dumami ng mga tao, bumalik na naman yung dating pagkasama ng tao. Kung gaano kasama ang mga tao noon sa panahon ni Noah, mas lalo pang sumasama ang mga tao ngayon. Mas lalo pang sumasama ang mga tao ngayon. Bakit ganun? Kung sumusubaybay kayo sa balita sa World News, tuwing kumakain kami, nakaandar yung TV. At yung TV namin, nadagdagan ng ibang istasyon, tinatawag na BS. Ewan ko kung mayroon kayo niyan. Yung BS, mayroong World News diyan. Bawat bansa may news na sa kanilang salin. Salita ng kanya-kanyang bansa. Makikita natin doon yung ilang araw na lumipas, nagpadala naman ng Amerika ng napakarami at napakalaking mga tangke di gira pa doon sa Syria. Para tapusin na daw ang gira ng Syria. So, ewan ko kung gano'n kadali tapusin ang gira ng Syria. Kasi hindi natin alam kung sino ang namumuno niyan. We do not know, and we have no business of talking who kinsa ang nagpulo ana. We do not know. Kaya hindi gano'n ka dali. Alam mo yung gira ng Vietnam, ilang presidente ang dumaan, hindi talaga natapos-tapos yung gira ng Vietnam. Kaya kinuha na lang Amerikano yung mga sundalo nila. Kaya lugi sila, ilan ang sundalo na namatay. Hindi pa rin natatapos ang kaliit-liit na bansa ng Vietnam. Kadalasan magdadaro lang. Pero hindi pa pildi-pildi. Dahil maraming mga bansa na palihim na sumusuporta. Ito ning Syria, parang ganun din. We do not know. Sabi nila, IS daw. Pero we do not know. Wala tayong kalaman din kung sino talagang namumuno dyan. Kaya, napakagulo na ang mundo ngayon. Napakagulo na. At bawat bansa ang mga leaders ay mainit na masyado. Naghahanda na sa Third World War. Makita mo lang, tinignan ko sa internet kabi, existing weapons of Russia, existing weapons of China, existing weapons of US. Naku! Grabe na masyado. Para sabi ng iba, pag may unang magpaputo, wala na sa atin. Damay na lahat ng mga bansa. Kaya, nanganganib na ang ating kalagayan ngayon. Mag-ingat tayo nito. Tandaan natin nito. Mag-iingat tayo. Kaya, magulo na ang ating bayan, magulo na ang buong mundo, pero ang naghihirap yung mga tao. Makikita ninyo sa mga mahihirap na lugar, katulad ng India, Pakistan, yung Iraq, mayayaman ito, Iran, Iraq, Syria, Africa, yung mga hirap. Nakawawa ho yung mga tao, gutom na gutom, walang matitirahan, walang makakain and everything. Pero, yung naghahanda yung mga armas nila, naku, parang hindi sila mahirap. Hindi naman talaga mahirap. Tingnan mo yung India, akala mo mahirap. Pero yung mga armas nila, grabe. Panghanda sa gera. Pero yung mga tao, malnourished. Dito makikita natin ang kasamaan talaga ng tao. Kasamaan. Self-interest pa rin. Kaya makikita natin, kung tinapos ng Diyos ang mundo noon sa panahon ni Noah, sa pamagitan ng pagbabaha, may banta rin ang Panginoon sa atin, batay sa Biblia, 2 Peter chapter 3, 10-17, na gugunawin ang mundo sa pamagitan ng pagsusunog. Alam ba ninyo ito? Noon, pinatay ang lahat ng mga tao, maliban na lang yung sumakay sa barko, sa arka, lahat sa magitan ng baha. Pero ngayon, sabi ng 2 Peter chapter 3, 10-17, gugunawin ang mundo sa magitan ng pagsusunog. Naniniwala ba kayo na magawa ito? Of course. May sampol na eh. Anong bansa yung sampol nito? Sodom and Gomorrah. And kung science lang ang isipin natin, kaya talagang masusunog ang buong mundo. Paano? Pag-isip na kayo sandali. Paano susunogin?
Ha? Alam ba ninyo sa ilalim ng ating lupa, napakaraming gas. Gas na burnable, pwede pang luto. Sobra pa sa pangluto. Napakarami kahit saan bansa may gas sa ilalim. Hindi lang gas, mayroon pang mga asiti, mayroon pang mga gasolina. Diba? Ganon. Na ibig sabihin, kung lalagyan, may butas lang yan. Pag magkaroon ng lindol, pag mabutas yan, lalabas ang gas niya na napakarami. And isang kidlat lang, ayos na tayo lahat. Meaning, noon nga, akala nila, walang tubig sa langit. Ang dami-dami palang tubig. Ang dami-dami palang tubig sa ilalim. Nang binuksan ng Panginoon yung mga pintuan ng pinagsiglan ng tubig sa kalangitan at sa ilalim ng lupa, baha ng hindi na mapigilan. Kaya namatay lahat. Ganon sa ating panahon ngayon, napakaraming gas. Hindi pa kasama ang mga bomba na ginawa ng mga bansa. Nakita niyo sa TV, paano namatay yung Koreano? Parang ganito lang. Binasa lang. Di ganun sa ilong, namatay na. How much more kung isama, ihalo yan sa bupa, paputukin sa ibabaw ng Japan? Wala tayong lahat. Patay tayong lahat. Lahat na bansa mayroon yan. Pag pinutin na yan lahat, magliparan yan, pag pumutok yan sa itaas, mahihilo na tayong lahat. Iyon lang nga, tawil lang na maliit, namatay na. How much more kung masama na sa tubig, sama na sa ulan, sa hangin. Wala, nakita nyo sa Syria yung mga bata, ganun-ganun na lang, pagkatapos mamatay ka agad. Yun na, bomba rin na. Gamit na yung mga kimikal. Kaya, nanganganin. Kaya sabi ng Biblia, kung noon tinapos ng Panginoon ang mundo sa pamitan ng pagbabaha, tatapusin din niya ang mundo. Dahil ang kasamaan ng mga tao ay sumusubra na rin. Kung gaano kasama ang mga tao, mas lalo pang masama ngayon. Kaya sabi ng Panginoon, pag tubig, hindi mamamatay lahat, matagal mamamatay. Why? Ang mga mayaman, pwede mo mayroon silang barko. Kung tayong mahirap, una tayo. Kaya sabi ng Panginoon, para walang nakaligtas, apoy. In 30 minutes, wala na. Puro ubos na tayong lahat. In 1 hour, ubos na tayong lahat. Meaning, walang makakaligtas. Kaya, batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, ano ba ang mahalagang leksyon na matutunan natin, mapupulot natin sa kwento na binasa natin para matakasan natin yung mga warning na may pagsusulong. Kung sino noon na nakaligtas sa pagitan ng paggawa ng arka, paano tayo makakaligtas kung may pagkakasulong na sa buong mundo? Yun ang tanong. Na unang leksyon na matutunan natin, batay sa minsay na binasa natin ngayong umaga, na dapat ang ating pananampalataya ay nakapundar sa salita ng Panginoon. Dahil dili ka ng atong pagtuo nakapundar lang sa hula-hula. Dili tayo atong pagtuo nakapundar lang sa pag-aaral ng mga heavenly bodies. Hindi ganun. Kinakailangan ng ating pananampalataya ay nakapundar sa salita ng Panginoon. May mga nagsabi, nasabi natin mga Kristiyano, sabi ng iba, kung ano yung napagis na nating relihiyon, yun na ang dapat nating papakamatyan. Tama ba yan? Mali? O bakit mawalang sumasagot? Ang namin magsabi, marami tayong marinig na kung ano yung mga relihiyon na nagis na natin, yun na lamang talaga ang relihiyon na dapat hanggang mamatay tayo, hanggang diyan na lang tayo. Okay lang yun kung totoong Kristiyano yung relihiyon mo. Pero pag hindi, at magpapakamatay ka niyan, mamamatay ka talaga. Kaya, dapat dito sa salita ng Panginoon, yun ang batayan. That like Noah, his faith was based on the unshakable Word of God. Gikan yun sa pulong sa Ginoo. Kaya, ang pananampalataya ni Noah, gumawa siya ng arka. Bakit? Inutos ng Panginoon. Batay sa salita ng Panginoon. And specific talaga. 750 feet long, 75 feet wide, 45 height, 3 stories. Yari sa kahoy na pinili. And may dikit pa ang mga dingding sa labas. May dikit pa ang dingding sa loob. Para wala talagang tagos na tubig na papasok sa loob. At isa lang ang bintana. At yung mga bubungan, overlap sa katawan ng ganito. Ang katawan ng bangka, overlap. Bakit?
para walang tubig makapasok. Yun. Now, yun ang ginawa. Sinunod ni Noah batay sa salita ng Panginoon dahil may pagbabaha na darating. Kaya batay sa minsan na binasa natin ng umaga, ginawa ni Noah yun. Ginawa na lahat. Batay sa sinabi ng Panginoon. Kaya, ang pinagbatayan ni Noah sa paggawa ng malaking arka, based on the Word of God. Kung ano yung narinig niya sa sinabi ng Panginoon sa kanya, dahil sinabi ng Biblia, they walk together. He walks with God. Nakipag-usap siya, kasama niya, kaibigan niya. Yun, sinabihan siya. Kaya sinabi ng Biblia, Romans chapter 10, faith comes by hearing the Word of God. Ayaw pag maminaw ka lang kay maumaning gisulti ni Lolo nga ingon niinit ang maluwas. Subaya ang Biblia na dili ang pamaagi kung paano tayo maligtas. Kaya nagsabihin ng Diyos na gumawa ka ng arka, ginawa talaga niya batay sa sinabi. Kaya sinabi sa ibang pasahe ng Biblia sa Genesis chapter 2, 5 and 6, ginawa talaga ni Noah yung ipinapagawa. Pero sinabi ng Biblia sa Genesis 2, 5 to 6 na ang Diyos ay hindi pa nagpapaulan mula noon. Kung baga, pwede nating sabihin na ginawa ni Noah yung arka, hindi pa siya nakakita ng ulan. Hindi pa siya nakakita ng baha, pero ginawa niya. Meaning, ano bang ibig sabihin niya? Hindi mo pa nakita, inutusan ka, pero ginawa mo. Ano ibig sabihin niya? Naniniwala ka talaga sa sinabi ng Panginoon. That's Noah. He believed and he acted on what God has told him to do. Gibuhat niya, gisunod niya ang gisugo sa Ginoo. Bisan wala pa sa kakita og ulan, wala pa sa kakita og baha. Now kung sabihin ko sa inyo, sinabi ng Biblia na may langit, sinabi ng Biblia na may impyerno, sinabi ng Biblia na babalik si Kristo. Sino ba sa atin nakakita ng langit? Wala pa. Sino ba sa atin nakita ng impyerno? Wala pa. Maniniwala ba tayo diyan? Of course. Why? Sinabi ng salita ng Panginoon. Si Noah noon, hindi pa nakita ng ulan, hindi pa nakita ng baha. Pero ginawa na yung arka. Tayo rin. Sabi, may Diyos, babalik si Kristo, may langit, may impyerno. Hindi pa tayo nakita niya. Pero naniwala tayo. Anong ibig sabihin? Dapat maghanda rin tayo. Yun ang ibig sabihin. Dahil naniwala si Noah, ginawa niya lahat. Now, alam ba ninyo ilang taon ginawa ni Noah yung arka? Kung basahin natin ang Biblia, walang sinabi. Pero batay rin sa salita ng Panginoon, mula nang siya sinabihan ng Panginoon na gumawa siya ng arka, hanggang pumasok siya from 500 years old to 600 and more than that. Kaya doon makikita natin na ginawa yung arka more or less malapit sa 100 to 120 years. Imagine! 120 years! More or less, 100 to 120. Meaning, the preparation was a lifetime preparation. Hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, hindi lang. Napakatagal. Napakatagal. And, more than that, yung sinabi, gagawa ka ng arka na ganito kalaki. Ganito lahat ang materyales. Nako, napakahirap nun. Imagine, maggawa ka ng arka na sing laki ng isang football field. Saan ka kukuha ng kahoy? Marami pang kahoy noon. Pero paano ang pagputol? Wala pang chinso noon. Wala pang anong mga pagpuputol ng katulad. May atsa na masyadong matulis. Ewan ko lang kung paano pinutol. Paano ang pagkarga noon? Kaya makikita natin, doon sa bundok, pinagawa. Siguro yung mga kahoy na sa paligid ng arka, yun lang ginamit. Pero paano ang paglagari noon? Nakahirap yun. Kung isipin natin ngayon, may lagari, pero hindi pareho sa ato. Wala pa yan noon. Wala pa. Paano pag-alsa, pag-angat ng kahoy sa itaas? Wala pang mga crane noon. Paano paghapot, pagkarga? Napakahirap. Siguro makikita natin sa mga sinisini, tinatalian yung kahoy, ipinapahila ng
ano, elepante. Kaya malaki, malakas yung elepante, pwede angat yung kahoy. Pero ginawa nila siguro yun. Pero ibig sabihin, mahirap. Mahirap, hindi basta-basta madali. Pero yun, ginawa pa rin ni Noah. Sabi ko, mahirap. Kaya, kinakailangan talaga na ang ating pananampalataya ay nakabatay talaga sa salita ng Panginoon. Pangalawang leksyon, dapat ipapakita natin yung ating pananampalataya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Na may suporta talaga na gawa. Hindi lang ibig sabihin na ang tunay na pananampalataya ay makikita, ito hindi pwedeng itago. Kaya makikita natin si Noah, nang gawin ni Noah yung arka, nakikita talaga siya ng mga tao. Meaning, he believed in God, ginawa niya yung utos ng Panginoon, sa tuktok pa ng bundok, kaya siguro araw-araw, ang mga tao sa baba, ano naman si Batanda, gumagawa na naman. Ano kayang kabutihan yan? Kaya naniniwala siya, ginawa. Kaya may ebidensya talaga na ginawa talaga niya at ipinapakita. Kaya bilang mga Kristiyano, sinabi ng Matthew 5:14 and 16 ng Biblia, we are the light of the world. Katulad na ng syudad na itinayo sa bundok, sa tuktok ng bundok, makikita talaga. Tayong mga Kristiyano, dapat makikita talaga ang kaibahan na Kristiyano tayo at hindi Kristiyano. Dapat ipapakita natin. Kaya kung makikita natin na siguro nilalait si Noah, pero patuloy pa rin siya, hindi siya na nahiya sa kanyang ginawa, hindi siya na nahiya sa kanyang paniniwala. Kaya may sinabi ng Biblia sa Romans 1:16, sabi ni Paul, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believe. Ayaw din mo kaulaw nga mailhan mo nga Kristiyano mo. O ayaw mo kaulaw. Kristiyano man ka, nakoy ka o masilingan sa Davao sa una. Ang iyang bana, Sugarol. Kada Domingo, kaya marunong ko sa ibuhaton sa Sugarol kada Domingo. Nanay manok. Kada Domingo, magsampok na og manok. Kaya mong sampok. Magpalaban dito. Palaban silang manok. And one Sunday, nagulat na lang yung mga kasama niya na nagsimba siya. Siya ang may dala ng Biblia. Maaga pa, bumaba siya sa bahay. Yung mga kasama niya sa baba na nagpalaban na ng mga manok nila. Dala siya ng Biblia. Sinabihan siya ng kanyang mga kasama, milagro. May dalang Biblia. Magsimba ka siguro. Alam mo ba ano ang sagot? Sagot ng nagdala ng Biblia. Si Mrs. kasi. Ano bang ibig sabihin sa sagot niya? Si Mrs. kasi. Ibig sabihin, napilitan na lang sila magdala kasi inutusan ni Mrs. Ang ibig sabihin, kung tayo ay magdala ng Biblia, huwag kayong mahiya. Huwag kayong mahiya na sabi, Kristiyano pala ito. No, huwag kayong mahiya. Kaya sabi ni Pablo sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel because this is, ito talaga ang makapagligtas sa mga naniniwala. Huwag kayong mahiya kung dala kayo ng Biblia. Kaya dito malinaw na pinatibayan ni Noah ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Sa utos ng Panginoon, ginawa niya. Nakikita natin si Lot, di ba? Paano naligtas si Lot sa panahon ni Abraham? Sabi ng anghel ng Panginoon na susunugin niya ang Sodom at Gomora. Kaya pinapuntahan na ng anghel doon para kunin si Lot at buong pamilya. Sabi na, okay, sumama. Sabi ng anghel, huwag kayong lumingon. Kasi nagliliyab na ang Sodom at Gomora. Sabi na, ayaw mo paglingi sa syudad, sa Sodom at Gomora. Yung misis niya, dahil mayaman na sila doon, hindi talaga makapigil. Lumingon siya, paglingon niya. Ano nangyari sa misis ni Lot? Naging halinging asin, namatay rin. Meaning, utos ng Panginoon, sundin talaga. Sila Daniel, ang lahat ng mga heroes of faith in the Bible, they obeyed God and they were saved. Kaya, kung magsabi tayo na tayo na Kristiyano, dapat makikita ito sa ating pananampalataya, makikita ang may kasamang gawa. Simple, sa simple bilang Kristohanon, kung sa manatong buhatong kada Domingo, kung Kristohanon ta, dapat makitaan kita sa simbahan. Dapat magsimba ta. Ano pa? Dapat mag-angkol kita. Dapat magdasal tayo. Dapat sasali tayo sa prayer meeting. Dapat.
Magbigay tayo ng tithes and offering, ano pa? Dapat tutulong tayo sa mga mahihirap. Dapat hingi tayo ng patawad kung sino man tayo nagkakasala at mag-release tayo ng forgiveness sa mga tao humingi ng pagpatawad sa atin. Yun nga, isipin natin yung hirap noon ni Noah. Pagputol pa lang sa kahoy, paglagari pa lang sa kahoy, pagkarga pa lang sa kahoy, at paggawa ng arka, napakahirap. Pero ginawa pa rin niya ng walang pagreklamo. Considering na wala talagang mga kagabitan katulad natin meron tayo ngayon. Wala. Pero nagawa pa rin ang laki-laki na arka. Now, sa atin ngayon, bilang mga Kristiyano, may banta rin ang Panginoon sa 2 Peter 3:10-17 na susunugin ang buong mundo, magugulat sa pagitan ng pagsusunog. You see? Kaya, ano ba ang dapat nating gawin? Dapat magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ni Noah. Nakabatay talaga sa salita ng Panginoon. Hindi pwede yung hula-hula lang, hindi pwede yung sabi lang ng mga lolo natin, hindi yung pwede. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Lahat ng kanyang sinasabi ay matutupad at lahat ng kanyang pangako ay maaasahan. Kaya kinakailangan sundin talaga natin ang salita ng Panginoon. Kaya para walang problema. Tandaan natin ang warning ng Diyos sa kanyang salita sa Matthew 24:38. Bantayan kita nato ni nasa warning sa Matthew 24:38. Kung saan ang warning? Ano bang warning niya pag pabala ni binigay niya? Sabi niya, katulad sa kapanahunan ni Noah. Binalikan niya. Katulad sa kapanahunan ni Noah nang sabihan ng Panginoon na gumawa ng arka. Yung mga tao hindi naniniwala. Walang pakialam. Bakit sinasabi ko yan? Dahil pagdating sa bahay, ilan lang naiwan, ilan lang hindi namatay. Sinuwala, yung naniniwala. Ibig sabihin, katulad sa kapanahonan ni Noah, Noah has been preaching for 120 years. Nagpastor din si Noah, siguro, noong panahon. And wala talaga siyang convert, maliban sa kanyang pamilya lang. Pero ganun pa man, mayroong naligtas, 8. Now, ngayon naman, may warning na nasusunugin ang mundo. 2 Peter 3:10-17. Pero maraming mga tao ngayon hindi nagsisimba. Ilan lang. Pag magsimba lahat ang mga tao dito lang sa kani at pinutamo. Kahit lahat na simbahan, walang milyon-milyon. Pag magsimba lang lahat, hindi magkakasya. Sa atin nga, ilan na lang ang bakante. Ang dami-dami pa sa lansangan, naglakad-lakad ng tutulog, marami pa masyado. Kaya kung magsisimba, kahit saan simbahan, hindi magkakasya. Kukulangin ang mga simbahan. Kukulangin talaga. Pero nasaan sila ngayon? Sabi ng Biblia, katulad sa kapanahonan ni Noah, anong ginawa? 120 years ang warning before dumating yung baha. Pero anong ginawa ng mga tao? Ganun pa rin. Nagkatrabaho, kumakain, tutulog, naglalasing, nagdidisko, nagkakaraoke, nag-aasawa, yung iba hindi nag-aasawa, yung iba nagsisimba pero hindi nagbabago, ganon pa rin. Pagpasok sa simbahan, pagdating sa bahay, tigre pa rin. Nalilipad pa rin yung mga pinggan. Lahat na busis, marinig sa pang-apat na bahay. Wala pa rin. Kaya, kinakailangan may pagbabago. Kung magsisimba man, may pagbabago. Ganon. Kinakailangan. Pero sa araw na pumasok na si Noah, imagine, from day 1 to 120 years, walang sinyalis na uulan. Kaya sabi, hindi pa sila nakikita ng ulan, hindi pa nakita ng baha. Pero nang pumasok si Noah at nang mapasok na lahat ng mga hayop, nang sarahan na hindi si Noah ang nagsara ng pintuan, ang Panginoon ang naglagay ng dikit para walang tatagos na tubig. Nang pumasok na sila sa loob, doon pa, nag-itim na ang langit pagkatapos umulan. Umulan ng 40 days and 40 nights. And you see, the highest mountain nilampasan pa. Kaya patay lahat ang mga tao. Ang nangyari noon, mangyayari din sa atin ngayon. Pag bigla lang puputok may masusunod. Pag masunog na ang mundo,
Maraming mamamatay. Pati tayo mamamatay. Pero sa paniniwala ko, hindi tayo isama yung tunay na Kristiyano. We will be raptured. Naniwala ba kayo yan? Kukunin tayo ng Panginoon. Kukunin tayo. Yun ang paniniwala ko. Kukunin tayo. Hindi tayo isama. Katulad ni Noah, hindi pa bumaha, sinabihan na siya. Kinuha siya. Sinakay sa bangka, sa arka. Kaya, kung masali man tayo, halimbawa, lahat tayo mamamatay. Ano ang kabutihan dulot sa atin na naghahanda? Ha? Kita nga nangandam sa pagsunog sa kalibutan. Kung maapil na pagsunog, ano ba ang kabutihan? Ano ba ang advantage natin sa hindi naghahanda? Salvation after. Ha? Hindi lang. Yung pagsusunog na ito, actual ito. Physical. Ngayon. Pero hindi tayo handa. May pagsusunog pa sa impyerno na hindi tayo nasusunog. Pero naramdaman yung sakit. Walang hangganan. Kaya dapat maghanda. Kung makakaligtas mo tayo sa apoy nito, hindi ka rin makakaligtas dito kung hindi ka naghanda. O hindi, sa unahan. Kaya dapat maghanda. Babalik ang ating Panginoon at hindi natin alam at masusunog talaga batay sa 2 Peter 3:17. Kaya anong uring pamumuhay ba ang isa sa buhay natin ngayon? Ha? Dapat mamumuhay tayo na may pananampalataya katulad kay Noah. Kahit hindi niya alam, kahit hindi pa nakakita ng ulan, hindi pa nakita ng baha, gumawa siya ng arka. Tayo rin wala pa nakita sa atin ng langit, wala pa nakita ng impyerno, pero maghanda tayo. Kasi darating talaga ang panahon yan. Why? The Bible says God cannot lie. Lahat ng sinasabi matutupad at lahat ng pangako ay matuman, maabot, binato, maangkon, maaasahan. Kaya sinabi ng Acts 16:31, believe in Jesus Christ and you will be saved. Hindi lang believe. Anong sinabi sa James 2:17? Faith in itself, if not accompanied by action, is dead. Kung nagatutag Ginoo nga naay Ginoo, pero wala kay simba-simba. Nagatutag Ginoo nga naay Ginoo, muto ka naay langit sa impyerno, pero daghan ka mong kagkaaway, wala kay silingan, gihapon. Naay pagtuo, naagay pagbuhat, ipakita ginato ng mututag Ginoo. Kaya believe and you will be saved. Kaya sa pananampalataya ni Noah, ipinapakita talaga niya sa pamagitan ng paggawa ng arka. Pangatlong leksyon na matutunan natin. Batay sa binasa na, as Christians, we must always be ready and expect that God will test our faith. Subukan talaga ng Panginoon yung ating pananampalataya. Sulayan ngayon si Ginoo ang atong pagtuo. Ayaw mo pagtuo nga Kristiyano na mo, sige lang mo, pura lang mo ka ng sitting pretty na lang bitaw. No, it's not like that. Kailangan naapit na ipag-antos. Nga naman, sa atong panultiyon, kung wala ipag-antos, di masantos. Kung walang tiyaga, wala nilaga. Kung patulog-tulog ka lang dili, wala kay kanon mo sulod sa kaldero. Kayod po. Pero kung kayo man sa adlaw ng Domingo, ayaw kalimot. Kaya dili lang tayo ingon nga, not by bread alone that a man shall live, but by every word that comes from the mouth of God. Meaning, mukaon mabitag ka noon, mukaon punta o pulong sa Ginoo para magkinabuhi kita ng mataraw. We will living a life worthy in the presence of God. When He comes, pagdating natin, pero masasama tayo. Yun ang katotohanan. Kaya, expect na naagin mga pagsulay. Imagine, nang utusan si Noah na gumawa ng arka. Sabi, he walks with God, he is faithful and everything. And everything. Pero anong nangyari? Yung paggawa pa lang ng arka, napakahirap na. Mahirap pa gawin yung barong-barong lang. Yun pa nga, parang isang football field, napakalaki. Kukuha ka ng kahoy, pagputol ko lang ng kahoy, paglagari ko lang ng kahoy, pagkarga ko lang ng mga kahoy, napakahirap na. Pero makita sa Biblia, wala ka talagang makikita sa Biblia na nagreklamo si Noah. Why? It is a test of obedience. May pagsubok talaga kung gaano tayo katapat. Gaano katapat si Noah. Nang may pasok na ang lahat, naipasok na ang mga hayop, nasara na ho ang lahat, naisara na.
Naisara na. Ilang buwan ba lumulutang yung barko, yung arka? Ayon sa Biblia, more or less 5 months or 6. Ganon katagal. Kasi pag 150 days, kuminto na yung ulan, 150 days, pagkatapos noon, unti-unti nang bumaba ang tubig. Matagal yun. 150 days, mayroon pang 40 days na nagkuhan, mayroon pang ilang 7 days. Kaya mga 6 months sobra. Imagine, lahat ng mga hayop, mga lalaking dambuhala sa loob. Ano mga hayop usual doon? Ano mga malalaking hayop? Ha? Elephant, ano pa? Yung pinakamalaki, yung mahaba. Giraffe, mayroon pa. Yung kumakain ng damo ng mahaba ang uso. Yung wala na ngayon. Dinosaur, mayroon. Pasok doon, marami. Kaya ikinanong ko sa Biblia, saan kumuha ng pagkain ang sila Noah? Kaya iba-iba mang kinakain sa mga hayop. Sagot sa Biblia, sa internet, God provides. Ayun na ang sagot. Meaning, napakahirap. Anong ibig sabihin? Ha? Nang naipasok na lahat ng mga hayop, imagine 3 floors, 8 lang ang tao, lahat hayop na. Imagine. Now, anong mangyari, halimbawa, isang buwan, sa loob ng arka, isa lang ang bintana, maliit pa sa taas. What do you think? Ha? Dulo, ano pa? Ang baho. Imagine sa bahay lang, mag-away na kami sa bahay minsan. Pag may isa lang magprito ng bulad, magreklamo na yung ako, nabiwan ko magreklamo. Iniutot sa labas yan. Kasi lahat ng mga damit, magdikit yung amoy. Magdikit. Imagine lahat ng mga hayop nandoon. 6 months na kasama mo mga hayop. Isa lang ang bintana. Sa bahay, may exhaust fan pa ha. May exhaust fan. Kung nagtanong ko, God provides. So, meaning, mabaho talaga. Pero wala kang makita sa Biblia na isa sa 8 nagreklamo, itapon na ng mga hayop na yan. Mabaho. Walang reklamo. Meaning, it was a test of endurance. Bilang Kristiyano, maraming paghirap na madaanan natin, pero kinakailangan magtiis. Sabi na, ang daan na papunta langit ay masigpit. At hindi kayo maglakad doon na parang ganun-ganun lang, no? Ang ibig sabihin, maghirap. Why? Because there are many temptations around. Napakadali lang, magpunta ka sa simbahan. Pag uy, birthday ko ngayon. Birthday ba? Sige, hindi na ako tutuloy magsimba. Napakadali lang ma-divert yung ating atensyon. Naku, kahit anong bait-bait mo, pag makita mo na parang makikita ka ng lumalakad na maiksi lang ang damit at napakakita parang labanos. Maiwan mo na yung manibila mo. O ganoon. Kaya maraming temptation, meaning we have to endure all those things. Na hindi madali maging Kristiyano. Pero kahit gano'ng kahirap, hindi talaga nagreklamo kahit isa man sa kanila loob sa arka. Walang reklamo. Pangatlo, nang utusan si Noah, ginawa. Nang ipinasok yung mga hayop, ginawa lahat. And pagkatapos noon, there was silence. Wala nang komunikasyon ang Panginoon. Napakatagal. Ang huli, sabi ng Panginoon, I will bless you. Parang ganun, ang last. And after that, no more. Lumulutang yung arka for 5 months or 6 months. Wala nang salisabi ang Panginoon, Noah, ito ang gagawin mo para buksan mo, gano'n, at iuna yung mga hayop. Wala nang sinasabi. And Noah was waiting. Nag-aantay talaga si Noah sa loob ng arka kung anong gagawin. Nag-aantay siya, napakatagal, 6 months. Nag-aantay siya. Meaning, he really depend on God. Kung ano ang sasabihin, ang bandang huli, sinasabi, Noah, buksan mo na yung arka. Saka pa lumabas sila. Imagine. Meaning, it was a test of patience. Siguro sa loob, siguro sabihin natin, wala man sa Biblia, pero ano ba? Kailan ba tayo lalabas? Sabi ng mga misis ko, labas na tayo. Parang ganun ba? Nagkagulo siguro sa loob, pero they were so patient about the command na buksan mo na ang arka. Nag-aantay talaga siya. Kaya nang buksan, nang lumabas na, ang unang ginawa, nagpapasalamat. Nagpapasalamat. Pero tayo, Kristiyano na tayo, di ba?
Kristiyano na tayo, di ba? Ilang taon na. Matagal na. Pero makikita natin bilang Kristiyano, pag may ulan, anong mangyayari? Reklamo tayo. Ulan na naman. Pag may init, init na naman. Pag may bagyo, bagyo na naman. Pag may snow, snow na naman. Lahat na nangyayari, magreklamo tayo. Yun pa lang ha. May bahay na, may sasakyan pa, and everything, may heater na, may aircon pa, pero magreklamo pa rin. Meron tayo, Kristiyano na tayo, ha? Meaning, si Noah, wala talagang reklamo. Walang reklamo. They were so patient. Patient talaga siya, walang reklamo. Kaya sinabi ng Biblia, Ecclesiastes 3:1-8 na, there is a time for everything. Ha? Ecclesiastes 3:1-8, there is a time for everything. Kung ibig sabihin, ayaw man natin at hindi, uulan talaga. Ha? Ayaw man natin at hindi, iinit talaga. Ayaw man natin at hindi, may bagyo talaga. Ayaw man natin at hindi, may snow talaga dito sa Japan. Ha? Kaya huwag magreklamo. Anong gagawin? Anong sinabi sa 1 Thessalonians 5:18? Kung may ulan man, may bagyo man, may init man, may snow man, anong sinasabi sa 1 Thessalonians 5:18? Give thanks in all circumstances because it's the will of God through Christ Jesus. Magpasalamat ang may ulan. Kaya dili lang kita ang nakinabang, daghang mga farmer nagulat. Kita mo palit mo lang tagbugas, tindahan. Sila nagahulat ng ulan. Ha? Nagulat mo sila nag-init. Kita po, kung permanente lang landong, maluspad punta. Maputla din tayo. Akala mo puti, pero luspad na diay. Kinakailangan ng init, kinakailangan ng lamig. Para pag magtimpla yung init at lamig, pupula yung mukha natin kahit Bisaya tayo. Okay yung mga sila, bistiso dati. Pag nainitan, mapula talaga. Pero kung mga Bisaya malina ko, huwag kayong magdalit. Nakakatulong yung init at lamig. Kasi pag tiglamig, puputi ako. Kaya pag tang-init na, tinatakpan para ma-maintain, mahal naman ang Kristo. Ibig sabihin, ginawa na pa yan because God has a time for everything. Huwag magreklamo. Hindi tayo ang Diyos. May Diyos pa na mas mataas pa sa atin. Siya ang naglagay sa lahat ng mga bagay. Kaya huwag magreklamo. Kung ano man darating, pasalamatan. Pasalamatan ang Panginoon dahil may purpose. Kaya, bilang Kristiyano, ano man yung darating sa atin, huwag na natin sabihin Kristiyano tayo, dapat ipapakita natin. Dapat yung pananampalataya natin ay nakapundar sa salita ng Panginoon. Huwag mo yung sabihin na, ito man ang relihiyon ni tatay, ito man ang relihiyon ni lolo, hanggang dito na lang din ako. Kung sumasamba ka ng bato, sumasamba ka ng kahoy, magpatuloy ka pa rin. Sabi ng Biblia, there is no other name, wala na ibang pangalan ni pinala sa langit mula sa parabog ng lupa na makaligtas, pangalan ni Kristo. Kaya huwag mo nang dagdagan. Pabayaan mo yung lolo, patay na sila eh. Kung namatay man sila, kung maligtas sila, dapat iligtas ang sarili mo. Yun ang ibig sabihin. Huwag nating sundan yung mali. Dapat ipapakita natin yung ating pananampalataya sa panghiganagawa. Dapat ito yung makikita sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano para walang mapandol, walang matitisod. Kasi kung Kristiyano tayo, palagi tayo sa sabungan. Kristiyano tayo, palagi tayo sa mga lugar na hindi na kanais-nais. Maraming matitisod. At tayo may malaking pananagutan sa harap ng Panginoon pag may natitisod sa atin. Pag naay napandol sa atuang buhay Kristiyanon, dakong tubagon sa Ginoo. Sabi ng Biblia, mas mabuti pa sa isang tao na makatisod na lagyan ng batong dilingan sa kanyang liig at itapon sa tubig, sa karagatan. Imagine, mahirap lumangoy na walang karga. Ako hindi nagtaga ako makatulong pag may malulunod dyan. Hindi ako makatulong. Kaya yung alam ko sa paglangoy para sa akin lang. Kung may lubid ako, pwede ko magtapon. Pero ako hindi ko kaya. Kaya sabi, mas mabuti pa yung tao na kakatisod, lagyan ng batong bilingan sa kanyang liig at itapon sa dagat. Pwede imagine,
Hindi ko kayang lumangoy na ako lang, tamang-tama lang sa akin, lagyan ko ng bato, mga 80 kilos. Paano ba maglalangoy? Meaning, mahirap ang parusa sa mga tao na kakatisod. Kaya bilang Kristiyano, dapat dili ta makapandol. Dapat dili tao sa kabutiti. Nga naman. Murag isda, pero makahilo. Pero kinakain na dito sa Japan. So, kahit bigyan pa ako ng tira, hindi talaga pagkain yun. Takot ako niya. Yung ibig sabihin na dapat hindi kita makapandol. Kaya ako, kayo ang isinod. Ikatulo, dapat maghanda tayo dahil susubukan talaga ng Panginoon yung atong pananampalataya. God will test our faith in Him sa pamagitan ng paghihirap. Sabi, makatiis. Maligtas. Ang hindi maligtas. Kaya bago ko tatapusin ang mensahe ito, alam mo ito, tell you a short story na may isang teenager na babae, naglakbay siya sa ibang lugar. Sumasakay siya ng train. Sakay siya ng train. At alam mo yung train, saan lang dadaan, ilalim ng tunnel. Habang ang panahon yun ay foggy, meaning makikita mo lang yung malapit. Pero si malayo hindi kasi may fog. Habang tumatakbo yung train, nakikita niya na tatawid sa dagat, karagatan. Paano ito makatawid sa dagat? Hindi niya nakikita na may tulay. Ang haba-haba ng tulay, hindi niya nakikita. Pero pagpasok na niya, may tulay pala. May gumagawa ng tulay. Ay, dumaan na naman sa ibang lugar. Ganun din. Dagat na naman. May tulay pala. May tulay. Meaning, in our Christian life, magkakaroon talaga tayo ng problema. Minsan problema na hindi natin kayang lutasin. Naging problema nga para sa tatuan, wala na magiging pag-asa. Sabi, pero kung maniniwala tayo sa Panginoon, God will provide a way. Ang Ginoo maghatag ng dalan. Ang Ginoo gagawa talaga ng paraan na magawaan ng paraan na mawala yung problema. Kaya sinabi ng Biblia sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful and He will not give us trials in lives that we cannot endure. Meaning, muhatag ang Ginoo problema, trials sa itong kinabuhi na kaya lang po na ito. Musaling dito sa Ginoo na He will provide our way para mapatuloy yung buhay natin batay sa kanyang kagustuhan. Hindi na kailangan na gano'n. Kasi marami talaga problema sa buhay. Our Christian life, bahagi talaga yung truthful problems sa buhay. Pero huwag tayong palaging magreklamo. Because God will provide a way for us. Naagyo yung buhaton ng Ginoo sa lahat ng ating mga problema. May kasabihan na behind the clouds, the sun is still shining. Bisan unsa ka bugas sa itong problema, naaginay solusyon na ihatag sa Ginoo. Kung naagitay pagsalig sa iya. Salig lang sa Ginoo, salig sa Ginoo. Pero sa kinahanglan, nga atong pagtuo, makapundar yun sa salita ng Panginoon. Hindi dapat ang pananampalataya, hindi makapundar sa mga hula-hula lang. Dapat hindi nakapundar sa pingsoy. Ano man pingsoy? Pungsoy. Magbuhat kong tukod kong balay ron. Nga naman, ang bulan lingin. Pagtalingin ang bulan, hayag kayo. Hayag po ang sunod sa balay. Maniwala ka niyan. Musa, magtanong mingon po nga, magtanong mo kamuti, kanang hunas. Ngano daw? Sa bukid. Manong hunas man mo tanong mo kamuti. Pagtuon sa bukid tanong mo kamuti, tanawa ang langit, patadaghan kaning bukol-bukol, hunas na. Pag-eskwila na mo sa mga kinds of clouds man, na zeros, na stratus, cumulus, bukol-bukol daw, hunas na ang dagat. Dapat itanong mo kamuti, ngano man daw. Para punod, magpupul-pupul po. Patay ba yan? Pero ayaw.
Bisag unsang adlaw basta sa Pilipinas, tanong mo kamote, dress na pa dili pwede. Kaya pag winter, dili kaya sa makrok. Kalata din siya. Pero sa Pilipinas, Monday to Sunday, January to December, tanong mo kamote, pagkaon nyo ka. Basta nakakain tanong. Pero dili. Ay, panahon ko, sa time para dili. Kaya ayaw isalig ang atong pagtuo sa mga hula-hula, ayaw isalig sa bulan, ayaw sa hunas o sa taong, ayaw. Isalig diri sa Biblia. Pulong sa Ginoo kay dini siya musipyat. No? Kaya we need ug dapat ipakita nato atong pagtuo pinagi sa buhat and expect that there will be testing on our faith na agoy pagsukod, pagsulay sa atong pagtuo para mailhan kung unsa ta katinuod nga nagasalig kung nagatuo sa atong buhi nga Dios. You see? Kung kita ani mo Dios itagman sa kabutagon, salamat Dios sa iyong pulong for reminding us. For reminding us na dapat magkaroon kami ng pananampalataya katulad ni Noah. It was founded in the Word of God. He saw it by his action, and he expects that there will be trials in life. Kung handa tayo niyan, Lord, help us always na magdepende kami sa imong pulong. Because without you, we are nothing. Thank you, Jesus. We ask in the holy name of God. Amen.